Cathy, kayo ba nakikita na magkakaroon ng remarkable na epekto kung sakali kasi ang DA target po nila na palawigin pa yung pagpapatupad ng import ban ng bigas hanggang sa katapusan ng kasalukuyang taon? Actually, oo, yung under Executive Order 93, Miss Justin, ay yun nga, mula dun sa 2 months ban ng pag-import ng bigas ay gagawin nila hanggang December. Pero paano ka naman? Ang dami-dami ng bigas dito, Miss Justin. Kaya wala talagang impact ito sa ating mga magsasaka. Kitang-kita na natin sa nangyaring more than 2 months, almost 2 months, no? Kasi nag-umpisa ito September at nasa halos kalahating araw na tayo ng October. Walang impact, mababa pa rin, talagang super baba pa rin yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka. So walang impact. At despite yung nag-impose sila ng 2 months ban itong September at saka hanggang hanggang i-extend na hanggang December, ay may pumasok na 427,000 metric tons na imported na bigas ngayong September. So, ibig sabihin kahit may mga ganyan executive order, hanggat tuloy-tuloy yung implementasyon ng RA 11203, lahat yung mga binabanggit ng gobyerno, lahat yung ipinagyayabang niya na magreresulta ng pagtaas ng presyo ng palay ng ating mga magsasaka ay hindi mangyayari. At hanggang kahit maglabas pa yan ng floor price ceiling na 17 to 18 ang binabanggit na mababa pa yan compared dun sa panawagan ng ating mga magsasaka, ay hindi rin mangyayari kung hindi mismo ang gobyerno ang bibili. Ma'am Cathy, siguro kung baka meron po kayong mga panawagan or unang-una siyempre mensahe sa ating mga magsasaka sa ating bansa na talagang kahit tayo may mga kaanak, may mga kakilala na umiiyak na dahil sa, yun nga, na lugi na yung kanilang mga pananim dahil sa magkakasunod po na epekto po ng sama ng panahon, idagdag pa yung epekto po ng mga ghost flood control project sa ating bansang Pilipinas. At syempre, panawagan na rin po sa ating gobyerno. Go ahead po, Ma'am Cathy. Maraming salamat, Justin. Oo, sa lahat ng nakikinig dyan sa Dagupan at syempre sa buong Pilipinas, no, ay talaga naman kailangan natin magkaisa. Ang mga magsasaka, lagi tayong biktima ng mga programa ng gobyerno. Yung hindi lang programa, kundi yung kanyang pag-budgeting, no? Yung pagbabudget niya, nakitang-kita natin, napakababa yung inilalaan budget para sa pag-ensure dun sa kasiguraduhan natin sa pagkain, no? At kitang-kita din natin, mas malaki pa yung budget ng flood control kaysa dun sa budget ng Department of Agriculture, no? So, yung lahat ng mga ito ay patunay na hindi prioridad ng gobyerno yung pag-ensure sa abot kayang presyo ng pagkain at higit sa lahat, matulungan yung ating mga magsasaka para mabili ng tama yung kanilang produkto. So, kailangan talaga natin magkaisa. Kailangan natin itulak ang gobyerno na lahat ng mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa ay mahinto na, maputol, no? At pagdating sa corruption dito, Miss Justin, hindi natin pwedeng ihiwalay si BBM dun sa napakantinding corruption na talagang inexpose nitong mga nagdaang buwan dahil siya yung pumipirma ng budget. Alam niya yan. Alam niya yan at alam din natin kung sino-sino yung mga nakinabang dyan sa mga flood control ghost project at yung mga iba't ibang insertion sa ating National Expenditure Program natin. So yan ay dapat singilin, magsama-sama po tayo, no? Kailangan mahinto ito at higit sa lahat ay yung panawagan natin ay ngayon darating na October, since peasant month, ay dito natin po ipakita sa gobyerno yung ating galit sa pamamagitan ng pagsama o pagiging bahagi doon sa kampanyang magbubukid na isinasagawa na pinapangunahan ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, ng organisasyon ng mga kababaihang magbubukid ng Bantay Bigas, kung saan mag-uumpisa ang one week pupunta yung ating mga magsasaka dito, kampuhan, no? 1 week na kampuhan sa harap ng Department of Agrarian Reform
para singilin yung gobyernong Marcos, yung Department of Agrarian Reform doon sa tuloy-tuloy na nangyayaring land grabbing sa ating mga prime agricultural lands, tuloy-tuloy na land use conversion, tuloy-tuloy na kawalan ng programa para sa tunay na reforma sa lupa, at higit sa lahat ay singilin yung gobyerno doon sa kakapasan niyang batas na pwedeng mag-lease o magrenta ang mga dayuhang korporasyon, dayuhang negosyante sa ating mga kalupaan sa loob ng 99 years. So kapag talagang ipinatupad yan ay